Casimero Cuadrolas hindi na nga nakapagpigil at nagbigay na mismo ng kanyang pahayag patungkol nga po sa naging bentang laban ni Marlon Tapales at Naoya Inoue. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please subscribe and pahit na rin po ng notification bell para updated kayo sa ating daily boxing update. Dito lamang ay nagpost po itong si Casimero Cuadrolas na pagpapatama dito nga po kay Marlon Tapales. Tinawag po itong aso, white dog, tae at mukhang pera. Sa pagkakataong ito, hindi natin masisisi yung galit or yung pagdada ng dada itong si Casimero dahil nga po nung mapanood niya yung laban itong si Marlon Tapales at Naoya Inoue ay talaga namang nakakapanggigil. Naging boksingero, nag-train pa ng ilang buwan, araw-araw nagpa-practice, may mga bigating boksingero pang ka-sparring itong si Marlon Tapales, pero nung on the spot na laban ay magpapabugbog lang ng ganun-ganon. Siguro naman napanood ninyo yung ibang mga laban, mga recent fight nitong si Marlon Tapales, ibang-iba yung galawan niya kumpara sa naging laban kay Naoya Inoue. So doon pa lamang po ay nakita naman natin na very obvious na benta yung laban. Kasi nga naman manalo or matalo itong si Marlon Tapales, milyon ng kanyang kikitain. So bakit kinakailangan pa niya magpakahirap kung hindi naman niya talagang kayang talunin itong si Naoya Inoue. Kaya naman nakita natin yung totoong laban hindi nangyari. Yun po ang napansin mismo ni Casimero Cuadrolas, angas ng Pinas. Kaya yung mga fans noon sinasabi itong si Casimero lamang ang makakatalo at kaisa-isahang boksingero na Pinoy na posibleng makatalo nga dito sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Kasi nakita nyo naman talaga yung naging laban, ay puro depensa ang ginagawa nitong si Marlon Tapales at bumagsak pa nung round 4 dahil sa puro depensa ang ginagawa. At kung makikita nyo, pera-pera talaga sa boxing, malaking kitaan yan. Bago po mag-start yung laban nila, may porsyento na dyan itong si Marlon Tapales. Doon mas malaki talaga yung porsyento ni Naoya Inoue. Pero yung pag-uusap, itong laban hindi na po pwede yung ma-script, nangyayari yan. Pero may usapan bago maglaban na magpapatalo, yun po ang pinaka hindi natin matanggap. Kasi dangal ng Pilipinas ang dinadala ni Marlon Tapales tapos magpapatalo lamang siya. Maraming mga Pilipino talaga ang nagsasabing hindi daw talaga kayang talunin ni Marlon Tapales itong si Naoya Inoue kaya tatalo, hindi daw nagpatalo. Kung titignan nyo naman, hindi naman kasi talaga lumalaban si Marlon Tapales, puro depensa, yung mga tira niya ilag na ilag at talagang limitado lang yung mga suntok niya. Yung mga 1-2 combination na nakikita natin sa mga training at sparring niya, hindi naman niya ginawa, at sayang lang lahat. Kaya itong si Casimero ngayon talagang gigil na gigil at dada ng dada. Hindi siya nakapagpigil. Aso at masunurin, talagang sumusunod lang sa pinagsasabi, at bentang laban itong si Marlon Tapales. Mukhang pera. Alam naman natin na sinabi din ni Casimero, kung gusto ni Marlon Tapales ng pera talaga, itong si Inoue, malaking pera talaga. Pero yung dangal ng Pilipinas na wala po. Kaya naman hihintayin natin yung big match nga po between Casimero Cuadrolas at Naoya Inoue. Pero bago po yun mangyari, ilang mga fans po ng Manny Pacquiao boxing promoter po nagsasabi na dapat daw paglabanin itong si Casimero at si Marlon Tapales para malaman kung sino nga ba talaga ang magaling. Kung ito nga bang si Casimero ay puro dada lang, puro salita lang, at itong si Marlon Tapales talaga ay binenta yung laban. Well guys, marami pa tayong kaganapan na dapat malaman. And please don't forget to like and subscribe for more boxing updates sa Pilipinas. Marami